Kayang naiipon at madalas bumabagal ang daloy ng mga sasakyan, lalo ng mga naglalakihang truck na dumaraan dito sa kahabaan ng Road 10 o R10 sa Maynila. Kahit malaki kasi sana ang kalsada, nagsisiksika na lang sila sa dalawang lane nito. Kalsada o tambakan ng basura. Mapapakamot ulo at mapapatanong ka na lang talaga kung ano pa nga ba ang silbi ng lugar na ito rito sa may R10. Paanong hindi? Dalawang lane na lang ang madaraanan ng mga motorista sa puntong ito ng R10. At sa tabi lang, sangkaterbang nakatiwangwang ng mga basura. Kaya ang mga motorista nagrereklamo na. Sagabal po yan sa mga motorista. Ay, dapat palinis talaga yan. Mahirap, tsaka prone sa accident. Umaalingasaw na rin ang basurang ilang araw nang hindi nahahako. Matagal na raw na problema ito ayon sa mga residente. Tinatanggal po ng mga naghahakot, mamaya na naman po nandyan na naman. Minsan napapaaway na lang po ako. Sabi nila, ako daw po ba nagmamayari ng highway? Dapat di ba kalinisan? Aminado naman ang mga residente na sila rin ang nagtatapon ng basura. Pero pati raw taga-ibang barangay dito rin nagtatapon ng basura. Pati sa Center Island ng kalsada, nagkalat din ang basura na nilalangaw pa. Ayon sa Department of Public Services ng Maynila, may problema sa koleksyon ng basura sa lungsod dahil sa kabiguan daw ng ilang service providers na gampanan ng maayos ang kanilang tungkulin. Bukod sa R10, critical din daw ang sitwasyon sa Arlegui, Divisoria, Abad Santos at Quirino. Combination of discipline na rin ng mga tao na yun na nga, anytime gusto nila magtapon, magtatapon sila. And then of course, yung aming service providers nagkakaproblema rin. Hindi na po nagiging regular yung collection nila. Bagamat may problema na sa basura noong mga nakaraang taon, lumalaraw ito nang ilipat ang kontrata mula sa dating hauler na Leonel Waste Management Corporation patungo sa Metro Waste at Fileco nitong Enero. Nakatoka sa Metro Waste ang Districts 1 to 3 habang Districts 4 to 6 ay sa Fileco. Pero dahil sa kakulangan ng tao ay nalipat na rin daw sa Fileco pati ang District 3. Ang Metro Waste humihingi ng paumanhin sa pagkaantala ng koleksyon ng basura sa District 1 at 2 dahil dumaranas daw sila ngayon ng kakulangan sa manpower. Sa halip na 300 ay nasa 50 na lang daw ang tao nila. At sa halip na araw-araw ay kada 2 araw na lang daw sila nakakapaghakot. Kasi yung bagong contractor ho, nag-hiring ho sila eh. Tapos ang ginawa ho nila, hindi na ho nila pinapapasok doon sa amin dahil nagsiseminar na sila. So kami ho yung naipit. Hindi ho namin iniwan yan ha. Yung hindi ho nakakutan, humingi naman ho ako ng paumanhin sa iba at hindi ko gusto yung mga nangyari sa amin. Sumulat na rin daw sila kay Mayor Honey Lacuna na hanggang June 30 na lang ang kanilang serbisyo. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang Fileco. Dahil dito, sinabi ni Esmero na iniimbestigahan na ang performance ng mga contractor at posibleng bawasan ng kanilang bayad batay sa dami ng basura na hindi nakolekta. Well, ang mga contractor siguro, kung hahanapan na sila ng violation na hindi sila nag-perform as expected and therefore mapabawasan siguro ang contract price nila o yung bayad sa kanila. Babawasan. Tinutulungan na rin daw sila ngayon ng MMDA at DPWH bilang suporta sa paglilinis ng lungsod.